Ito po ay isang pahabol na lecture. Ngayon po kayo ay meron ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maari po tayong nagkakaroon minsan ng mga kaguluhan at mga pag-alala o maaaring mga pagsubok na hindi natin inaasahan. At sa leksyong ito, bibigyan ko po kayo ng kasiguraduhan bilang isang mananampalataya. Dahil bagamat matagal na tayo sa loob ng simbahan, kung wala tayong kasiguraduhan, ay maaaring gagamitin ito ng diablo para sa atin, para hindi tayo mabuhay na mananagumpay bilang mga anak. Ngayon po na tayo ay ligtas na, ayon po sa Ephesians chapter 6, verse 2, verse 6 to 9, that we are saved by grace of God, and this is not the work of men, so that no one can boast. Ang kaligtasan po ito ay hindi dahil sa kagustuhan ng tao, kundi ito ay biyaya, kaloob ng Diyos sa atin, bilang kanyang regalo sa atin, or called undeserved gift. Ito po ay ito ay walang condition, no condition. At free. Ngayon po tayo meron ng kaligtasan at ang biyaya ng Diyos ay nasa atin. May lima pong kasiguraduhan. 5 assurances ang ibinigay sa atin ng Diyos. Una, ang kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Opo, meron po tayong katiyakan ng ating kaligtasan. Sabi po ng John, 1 John, chapter 5, verse 11 to 13. He who has the Son has eternal life, and he who does not have the Son has no life. Ang kaligtasan na buhay na walang hanggan ng Diyos ay kaligtasan na hindi niya babawiin sa ating magpakailanman. Ito ay katiyakan na gusto ko pong ibahagi sa atin, na kung tayo po ay tumanggap at manalig kay Jesucristo, tayo po ay mapapawalang sana na sa lahat ng ating mga kasalanan, at mula dito sa kamatayan, tayo po ay lumipat. Kung tayo ay anak ng Diyos, tayo po ay anak ng Diyos habang buhay. Bilang patunay at kasiguraduhan ay pinagkaroon niya sa atin ang patnubay ng banal na Espiritu. Binigyan niya tayo ng seal, patunay na tayo ay mga anak ng Diyos. In Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, He will guide us. He said in Proverbs, trust in Him. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. He will guide and He will lead you sa tamang kaparaan. Bagamat hindi tayo perfectong mga tao at nagkakamali tayo paminsan-minsan, ngunit ang banal na Espiritu ang siyang magpapaalala sa atin ng mga dapat natin gawin upang manumbalik tayo sa gusto ng Diyos para sa atin. At kasiguraduhan ng pagpapatawad. Opo. Sabi ng Biblia, 1 John chapter 1 verse 9, He is faithful and just. If we confess all our sins to Him,
He is faithful and just to forgive all our sins. Tayo po ay may kasiguraduhan na kasalanan. Tayo, bagamat tayo ay may kaligtasan na, of course, meron po tayong mga pagkakamali minsan na hindi natin maiwasan. Buti hindi po ito ang kalooban ng Diyos. Dahilan binigay niya tayo ng banal na Espiritu bilang magpaalala at bilang magbigay sa atin ng kagalingan mula sa mga espiritual na problema ito. Ngunit siya ay nagbigay ng kasiguraduhan ng kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan. He said in John 19:20, "It is finished. It's all done. All our sins are forgiven." Pang-apat, ang kasiguraduhan at kasagutan ng ating mga panalangin. Sabi po ng John chapter 16, verse 24, "Whatever we ask in His name, He will answer us." Marami pong mga bersikulo na nagpapaalala sa atin na kung tayo ay tumawag sa ating Ama, siya ay tutugon at hindi tayo mapapahiya sa ating mga panalangin. Panlima, ang kasiguraduhan ng pagtatagumpay. Sabi ng Biblia sa 1 Corinthians 10:13, walang mga pagsubok ang hindi natin mapagtatagumpayan. Ang lahat ng ito ay binigay ng Diyos, ngunit ang lahat ng ito ay ating mapagtatagumpayan. We are more than conquerors. At walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At tiyak tayo mananagumpay. Kung minsan meron tayong mga pagsubok, sakit, karamdaman, pagsubok sa pamilya, pinansyal, at lahat ng huwag po tayo mag-alala dahil kasama natin ang Diyos. Itong mga kasiguraduhang ito ay isa sa mga confession ni David in Psalms 23, that God is always with him, and he shall not be in want. And though he walks through the valley of shadow, he will not fear because God is with him. He will comforted by God. So ito po ang kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Muli, maraming salamat at nawa kayo ay mabuhay bilang mga masasaya, mananagumpay, mga ginagamit at maging pagpapala sa mga tao na nakapaligid natin. Maraming salamat sa inyo.